Sabi rito, kadiwa natin ngayon, no? Kaisa natin ng diwa. Itong si Ma'am Kikay Martin, shout out. Kaisa natin ng diwa. Itong si Kuya Montulfo. Sabi niya rito na baboy ang Senado dahil kay Bato. Which is totoo naman. No? Yung Senado nababahiran ng matinding banat ni Tulfo kay Bato. Nababahiran ng kabantutan. Nabababoy ang Senado. Senate in chaos. Alam nyo, no? Ang essence ng or yung pinagkuhanan ng ano ba tawag doon? Yung pinaguhugutan ni Montulfo, no? Syempre, ito medyo matanda na to eh. Nakapag-renew na nga ng ano to, ng birth certificate. Nakadalawang renew na ng birth certificate to. 'Di ba? Si Ma'am Kath, shout out. Wait lang, ba't ba nag-stuck yung ano? Hindi ko tuloy nababasa yung mga comments sa baba. Nabababoy naman talaga yung kaganapan to dun sa pangyayari. I think even before pa nung abulan sa tapos may mga pulis sa labas. Alam mo, no? Kung talaga mahal mo yung Senate, hindi ka gagawa ng kaguluhan. Hindi ikaw yung magbibigay ng dahilan para mababoy. If you really love the institution. 'Di ba? Usaping warrant, tension sa Senado, aligasyon sa pagtatago, political protection, no? May kaguluhan. Lahat yan eh, pertaining kay Bato. Simula nung pumasok si Bato. Oy, happy birthday nga pala kay Ma'am Cheryl Santa Maria. Sanktuaryo ng Garapal sa Senado ngayon. Sabi ni Ma'am Jo. Alam nyo, no? Lumalakas yung pananaw na hindi na ordinaryong political issue to eh. Kundi institutional na. Institutional yung pagiging embarrassment. Nadadamay na yung buong Senado. Kagaya na sinabi ko, kung talaga mahal mo yung Senado, no, para hindi mababoy, be the bigger man. Sumuko ka. Dahil ayaw mo mababoy yung Senado. Puta, biruin mo, binabanatan ka tuloy ni Kuya Mon. Alam nyo, no, kapag mismong kapwa senador, no, yung bumababoy ng Senado, ibig sabihin, hindi na lang simpleng political drama yan. Mabigat na yung mabigat na statement na yan. At mas mabigat dahil nanggaling pa mismo, no, sa isa sa mga kilalang kaalyado ni Duterte. Kaya ngayon tanong ng publiko, paano umabot sa punto na ang Senado na dapat simbolo ng dignidad, integridad, nadadamay ngayon sa gulo, nadadamay sa tensyon, sentro ng kontrobersiya. Ano ba pinupunto ni Tulfo? Ayon sa kanyang pahayag, nababahiran na umano ng imahe, ng kasamaan, ng kabuktutan, yung Senado. Dahil nga naman sa sunod-sunod na komosyon, sunod-sunod na kontrobersya. Kanino konektado? Kay Bato de la Rosa na walang hiya. At sa totoo lang, maraming Pilipino na rin yung nagtatanong eh. Siyempre, noong mga nagdaang araw, alam naman natin eh, kahit kahapon lang may tensyon sa Senado.
Pucha, may usapin na warrant para sa isang senador. Ano yung kaso? Crime against humanity. Tapos yung usapin na allegation pa, no, na pagdating sa pagpoprotekta. Yung political drama, no, na lalong nag-spice up dun sa mga issue at saka sa sitwasyon. Now, think about this. No? If it's an ordinary Filipino, no? Or let's say, better yet, if it's an ordinary office, nagkakagulo, pwede mo pang sabihin na internal issue lang eh. No? Pero to Senado yan eh. Senado yan. Institusyon yan ng gobyerno. Kaya natural lang na mabahala ang publiko. Alam mo yun? Kapag parang mas maingay ang kontrobersiya kaysa sa trabaho. Mas litaw pa yung mga chismisan. Mas litaw pa yung mga magugulong gawain. Yung chaos. Mas maingay pa yung mga kaguluhan, kontrobersiya kaysa sa trabaho. Nabababoy, no? Actually, parang normal lang eh. Kahit mabigat yun, ha? Maraming nag-aaway dahil pag sinabihan na bababoy. Pag pinagbibintangan, ikaw yung dahilan ng pambababoy. Kasi hindi basta-basta ginagamit siya sa salitang nababoy. Ibig sabihin niya, nasira ang dignidad, nawalan ng kaayusan. At definitely, mababa ang respeto sa'yo. Baboy eh. Kaya dito pumapasok yung malaking problema. Kapag masyadong maraming drama sa loob ng Senado, natatabunan ng tunay na trabaho ng institusyon. Alam mo, hindi mo kailangan maging political analyst para makita yan. 'Di ba? Sapat na yung sentido komun. Biruin nyo, ang headline, araw-araw, gulo. Araw-araw, tensyon. Araw-araw, pinoprotektahan yung mga kaalyado. Araw-araw, kontrobersiya. Anong imahe pumapasok sa isip ng mga ordinary na Pilipino? 'Di ba? Parang sirang makina eh. No, habang pilit mong pinapakinis yung labas. No? Pero wala kang ginagawa sa loob. Patuloy na umiingay. Maingay pa rin yung datingan. Pag hindi mo inayos yung problema sa loob, walang silbi yung ganda o kinis ng kotse mo. Ano epekto sa Pilipino? Kapag nawalan ng respeto ang tao sa Senado, kasi siyempre, Senate yan eh. Simbolo ng batas, simbolo ng leadership, simbolo ng stability. Pero kapag paulit-ulit itong nadadamay sa kontrobersiya, unti-unting nawawala ang tiwala ng publiko. Di po ba? At kapag nawalan ng trust ang tao sa isang institusyon, kagaya ng sinabi ko kanina, delikado yan sa demokrasya. Kasi alam nyo yung mangyayari, tataas ang duda, lalaki ang frustration. At syempre, isipin ng tao, may special treatment para sa mga makapangyarihan na. No? Typical lang na yun yung isipin nila. Kasi alam nyo naman, no? Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang institusyon, hindi kung paano ito pinoprotect. Naku, nagulo. Ulit, take two. In the end, ang tunay na sukatan ng isang institution
It's not how you protect your allies. It's kung paano mo panagutin yung may mali. Mapakaalyado mo man yan, mapakaibigan mo, o mapakalaban mo. At habang mas maraming tanong kaysa sa sagot, mas lalong hindi titigil ang publiko sa paghahanap ng katotohanan. So, punta na tayo sa susunod nating topic. Yan. Punta na tayo sa ating susunod na topic para masaya, no? Para masaya lahat. Nasira lang lahat mula nung umupo si Cayetano. Correct. Agree naman ako dyan. Betlog din kasi talaga si Cayetano. Punta na tayo sa ating susunod na topic. No? Magandang gabi po sa lahat. Welcome dito sa channel ng ating kapatid na si Niolo at saka Niolo Random News. Ako po si Banat Boy, ang inyong host sa oras na to. And punta na tayo dun sa ating susunod na topic. Ito. Ano sabi? Hindi na lang online, sambayanan, simbahan at negosyo naniningil na kay Sara Potpot Duterte. Sinisingil ka na raw. Oy, wait lang. Siyempre, huwag niyong kalimutan suportahan ang ating tropa peeps, si Ma'am Admin Rich, si Ma'am TPL3, and of course, si Mr. Sponsor and yours truly, Banat Boy. Nagla-live kami lagi dito sa channel ng aming kapatid na si Tol Niolo. And let's proceed dito sa ating susunod na topic. Ayan. Basahin ko Hindi na lang online, sambayanan, simbahan at negosyo naniningil kay Sara. Nako. No? Simbahan, no? Pati sambayanan, no? Hindi na lang daw sa social media, impeach Sara. Lumalakas ang panawagan at sa lansangan at sa survey. Di ba ano ba yung sigaw natin nung nakaraan lang? Di ba? Impeach Sara Potpot. Civil society versus Duterte bloc. Bakit nga ba umiinit ang sigaw para sa accountability? Yan yon. Hindi kasi, alam nyo, no? Lumalawak yung panawagan ngayon mula sa civil society, religious group, professionals, and definitely in business sector. Pero lahat yan tinatamaan syempre yung mga ordinaryong mamamayan. Diba? Nananawagan na para ituloy ang impeachment process laban kay Sara Duterte. Habang pilit ipinapakita ng Duterte bloc na politically motivated yung impeachment, lumalabas naman sa survey, sa protest action, sa statements ng simbahan, and lalong-lalo na sa public reactions na mas marami ng Pilipino ang humihingi ng accountability at transparency. Ang sentro ng galit ng mga publiko, confidential funds issue. Umano'y questionable na transactions, perception ng secrecy, at pagharang umano ng constitutional process. Hindi na lang to simpleng social media debate o away politika. Dahil mismong civil society at ibang sektor ng lipunan na ang sabay-sabay na nananawagan na harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. Mga mandirigma, mga karayuma, kapag hindi lang social media ang maingay, kapag nasa lansangan na ang protesta, kapag pati simbahan nagsalita na, kapag pati business groups nananawagan na, ibig sabihin may mas malalim ng problema. At yan ngayon ang unti-unting nangyayari sa usapin ng impeachment laban kay Sara Duterte. Habang pilit na sinasabi ng Duterte bloc na political attack lang daw to. Political attack lang yan. Pinopolitika nyo lang kami. Alam nyo kasi tatakbo si Sara Duterte. Alam nyo mananalo. Di nyo kami kayang talunin. Political attack lang yan.
Mas lumalabas naman sa survey, especially yung sigaw sa lansangan, yung mga rally, protesta, mga reaksyon ng publiko. Marami na ngayong Pilipino ang gustong marinig ang katotohanan. Bakit lumalakas ang panawagan? Ayan, no? Ayon sa mga survey, there's a big percentage now na yung mga Filipino naniniwala na dapat harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial kaysa iwasan niya. Mahalagang punto yan, ha? 'Di ba? Dahil pinapakita nito, hindi isolated opinion ang impeachment push. Hindi lang oposisyon na nagsasalita. At hindi lang ito political noise. Kapag survey members na mismo yung mga nagsasalita, survey numbers, mahirap nang sabing scripted lang yung lahat. Survey na eh. Ako, kahit anong sabihin mo, I'm not a big fan of surveys. Pero, yung sigaw sa lansangan eh. Biruin mo, libo ang lumabas, no? Para mag-rally sa harap ng Senado. We can use that as a gauge. Mas lumalakas din ang tanong ng publiko tungkol sa confidential funds, accountability, transparency, at paggamit ng pera ng bayan. Salamat doon sa mga naggagawa ng mga surveys sa kalsada, mga kasamahan natin. The likes of biyahe ni Koy. Nakita ko si Koy, nakikipag-debate pa kay Manong eh. Nasa lansangan na ang galit. At ang mas mabigat dito, hindi lang online ang issue. Kasi habang tumatagal, mas maraming grupo na ang lumalabas sa lansangan. Kasama rito ang civil society organization, student groups, religious sectors, governance advocates, mga professionals din. And syempre, yung mga ordinaryong taxpayers kagaya natin. At dito pumapasok yung tunay na pressure sa Senado. Dahil para sa mas maraming Pilipino, ang Senado ay hindi dapat maging political shield, protection team, o firewall ng mga makakapangyarihan. Dapat hindi yan maging shield. Hindi yan maging kalasag. Alam nyo kasi, no? Kung walang dapat itago, bakit kailangan pigilan o patagalin yung proseso? Ang tagal na, no? Kutya, nagkaroon tayo ng first attempt last year. And we definitely, the justices, they failed us. Kapag kapag masyadong defensive ang political allies, mas lalo ka magdududa eh. Ba't ginagawa niya to? Alam mo yun, parang usok, pag lalo mong kinocontain, no? Walang lalabasan, bago mamatay yung tuluyan yung apoy, lalakas muna eh. Kasi, pera ng bayan kasi, yan ang sentro ng galit. Sa totoo lang ha, mga kababayan, pera ng bayan ang isa sa pinakasentro ng issue. Dahil maraming Pilipino yung nagtatanong, bakit may mga napakalaking confidential funds habang maraming paaralan ng kulang sa classroom, kulang sa kagamitan, kulang sa libro, kulang sa suporta? Bakit wala tayong mga ospital para sa ganito, para sa ganyan, para sa ganito? Bakit dalawa pa lang, very good naman si PBBM dyan dahil meron na tayong susunod na PGH. Sa Cavite yata. Kung hindi
kinupit ang confidential funds, baka mga 10 na yan. Kung walang kurakot. Kulang tayo sa classroom. Kulang tayo sa mga tulay. At habang kulang ang paliwanag, pagdating sa confidential funds, mas lalong lumalaki ang public distrust. Dito lalong bumabagsak yung narrative na political prosecution lang daw ang lahat. Bagsak yan. Hindi mo pwedeng gawing depensa yan. Kasi para sa ordinaryong Pilipino, hindi to simpleng away politika. Hindi na. Usapin ito ng accountability. Kapag pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, natural. Sisingilin ka. Dapat sumagot ka sa publiko. Alam nyo, no? Sa huli, ang tunay na problema ng Duterte Black, hindi lang impeachment complaint eh. Hindi lang impeachment complaint, kundi ang unti-unting pagkawala ng control sa public narrative. Dahil habang lumalawak ang survey numbers, habang lumalakas ang mga protesta, habang maraming sektor, mas maraming sektor ang nagsasalita, mas malinaw na hindi ito simpleng social media war. Hindi yan social media war. Ang tanong ngayon ng publiko, kung talagang walang dapat itago, bakit takot ka sa proseso? Dahil sa dulo ng lahat, ang accountability ay hindi kalaban ng demokrasya. Ito ang pinakapundasyon nito. Accountability. Kukulango.